Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, narito tayo sa panahon na kung saan ay tatalakay natin ang tungkol sa Isra wal Mi'raj, ang mahimala o kaya ay malaking himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una ay ano ang ibig sabihin ng Isra wal Mi'raj at kailan ito nangyari. Ang gagawin natin sa ngayon mga kapatid ay unti-unti natin aalamin, no? Step by step ang ating pagtatalakay pagdating sa Isra wal Mi'raj. Alam ko na marami din na mga kapatid natin na nagpapaliwanag o marami din tayong naririnig o kaya ay nababasa pagdating sa Isra wal Mi'raj. Subalit sa ngayon, inshallah, ay titiyakin natin na mapapag-alaman natin o kaya ay matatalakay natin ang tamang pangyayari sa pag-Isra wal Mi'raj ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin ng Isra, kasi Isra at saka Mi'raj. Ang ibig sabihin ng Isra ay ang paglakbay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Masjidil Haram sa Makkah patungo sa Masjidil Aqsa sa Jerusalem sa Palestine. At ang ibig sabihin naman ng Mi'raj ay ang pag-akyat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Masjidil Aqsa sa Jerusalem patungo sa mga kaantasan ng langit sa loob ng isang gabi lamang. Kailan naganap o nangyari ang Isra wal Mi'raj? Nagkaroon ng pagkakaiba ang mga pantas kung kailan nangyari ang Isra wal Mi'raj. Mayroon sa kanila na nagsabi na ito ay nangyari o naganap noong 6 na taon before Hijrah o kaya ay before nangyari ang paglikas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah patungong Madina. Ang iba naman ay nagsabi na 5 taon before Hijrah. At ang iba naman ay nagsabi na 3 taon before Hijrah. At ang iba naman ay nagsabi na 18 buwan o kaya ay 1.5 taon before Hijrah. At ang iba naman ay nagsabi na 1 taon at 2 buwan before Hijrah. At ang iba ay nagsabi na 1 taon before Hijrah. At iba pang mga pananaw ng mga pantas. Subalit, ito ang mas nakakarami o nangingibabaw sa karamihan ng mga pantas at sa mga Muslim, pangkalahatan sa mga Muslim, ang 1 taon before Hijrah nangyari ang tinatawag na Isra wal Mi'raj ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkaiba rin ang mga pantas kung anong buwan nangyari ang pag-Isra wal Mi'raj ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroon sa kanila na nagsabi na ito ay nangyari o naganap sa buwan ng Muharram, unang buwan ng Hijri o Islamikong kalendar. At mayroon din sa kanila na nagsabi na ito ay naganap o nangyari sa buwan ng Rabiul Awwal. At mayroon din sa kanila na nagsabi na ito ay nangyari o naganap sa buwan ng Rabiul Akhir. At mayroon din sa kanila na nagsabi na ito ay nangyari o naganap sa buwan ng Rajab. At ang iba ay sa buwan ng Ramadan, at ang iba ay sa buwan ng Shawwal, at ang iba ay sa buwan ng Dhul-Qa'dah o kaya ay Dhul-Hijjah. Gayon din na nagkaiba ang mga pantas
kung anong araw o kaya ay gabi nangyari ang Isra wal Mi'raj. Mayroon sa kanila na nagsabi na ito ay nangyari o naganap sa gabi ng Jumu'ah. At ang iba ay nagsabi na ito ay nangyari o naganap sa gabi ng Sabado. At ang iba naman ay nagsabi na ito ay nangyari o naganap sa gabi ng Lunes. Mapapansin natin dito mga kapatid na talagang napakarami pala na mga pananaw ng mga pantas, mga mananalaysay patungkol sa tinatawag na Isra wal Mi'raj. Halos karamihan sa ating mga Muslim sa angang sulok ng mundo na ang nakatatak sa ating kaisipan ay nangyari o naganap ang Isra wal Mi'raj sa gabi ng ika-27 sa buwan ng Rajab. Sapagkat marami sa mga ulama o mga pantas na nag-aakala na sa gabing ito nangyari o kaya ay naganap yung Isra wal Mi'raj. Subalit, nakakaligtaan natin na marami rin sa mga ulama, sa mga pantas na nag-aakala na ito ay nangyari sa ika-27 sa buwan ng Rabiul Awwal, ang tinatawag na Isra wal Mi'raj. Dahil dito mga kapatid, sa binanggit natin ito na pagkakaiba ng mga pantas, ay nagbibigay ito aral sa atin. Kung bakit nagbibigay aral? Kasi malawak, marami ang mga pantas. Mula noon hanggang ngayon ay hindi sila nagkaisa kung kailan talaga nangyari ang Isra wal Mi'raj. Ibig sabihin ay talagang malawak ang ating pananampalatayang Islam. Nagkakaiba talaga yung mga pantas kung bakit sila nagkakaiba dahil walang maliwanag at matibay na katibayan maging sa banal na Quran o sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kailan talaga nangyari o naganap ang tinatawag na Isra wal Mi'raj. Subalit tulad ng nabanggit natin na ang nakatatak sa ating mga kaisipan ay nangyari o naganap ang Isra wal Mi'raj sa gabi ng ika-27 ng buwan ng tinatawag na Rajab. Pero marami din sa mga ulama na ika-27 ng buwan ng Rabiul Awwal. Isa ito sa tanda na hindi kailangan na i-celebrate ang tinatawag na Isra wal Mi'raj. Kasi nga pati sa pitsa, walang ibig sabihin ay malinaw na katibayan kung kailan nangyari ang tinatawag na Isra wal Mi'raj. Dahil dito mga kapatid, sinabi ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin ang patungkol sa ika-27 ng Rajab na inaangkin ng mga tao na ito raw ang gabi o ito daw ang gabi na iniakyat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa Allah, urija bir Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha ila Allah azza wa jalla. Iniakyat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa Allah azza wa jalla, na kung saan ito ay hindi napatunayan sa kasaysayan. Hadha lam yathbut min an-nahiyati at-tarikhiyya. Hindi napatunayan sa panig ng kasaysayan sa Islam. At ang lahat ng bagay na hindi napatunayan ay walang saysay. Fahuwa batilun. Sabi ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. So nangangahulugan na hindi natin gawing problema itong pitsa kung kailan naganap ang tinatawag na Isra wal Mi'raj. Nagkataon lamang na
naging well-known na sa mga tao, naging nakatatak na sa kaisipan ng mga Muslim na dito naganap sa Rajab. Kaya madalas makikita mo sa mga kalendaryo na talagang inilagay na itinala na doon sa Rajab ng ika-27 na kung saan ay doon daw naganap yung tinatawag na pag-Isra wal Mi'raj ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon pa man mga kapatid, ang pagkakaiba na ito, yung pagkakaiba ng mga pantas, mga ulama, ay hindi dapat na makakaapekto sa atin bilang mga Muslim. Hindi dapat magiging dahilan ng away o pagtatalo sapagkat lahat ay nagkaisa naman. Ang mga ulama, ang mga pantas, ang mga Muslim sa sulok ng mundo ay nagkakaisa na talagang nangyari o naganap ang Isra wal Mi'raj ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ito ay nabanggit sa banal na Quran at nabanggit sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babanggitin natin dito ang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanalladhi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maliwanag itong talata sa banal na Quran na makikita natin sa Suratu Al-Isra. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, Subhanalladhi asra, kaluwalhatian sa Kanya, sa Allah, na nagpalakbay bi'abdihi sa kanyang alipin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laylan sa gabi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, mula sa masjidil haram sa Makkah patungo sa masjidil aqsa sa Jerusalem sa Palestine, alladhi barakna hawlahu, na kung saan ang kapaligiran nito ay aming pinagpala, linuriyahu min ayatina, upang aming ipakita sa kanya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah, upang aming ipakita sa kanya ang kabilang sa aming mga tanda, innahu huwas samiul basir. Katotohanan na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakakita. So maliwanag na sa atin, mga kapatid, ang tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng Isra wal Mi'raj at kailan ito nangyari. Kasi ang ibig sabihin ng Isra wal Mi'raj, maliwanag na ang Isra, ang paglakbay ni Propeta mula Makkah patungo Palestine, mula Masjidil Haram patungo sa Masjidil Aqsa. Ang Mi'raj naman ay ang pag-akyat ni Propeta mula sa Masjidil Aqsa sa Jerusalem patungo sa mga kantasan ng langit sa loob ng isang gabi lamang.